Ibang klase ka talaga, Danny. Alam ba ng parents mong hindi ka nag-aaral? Na hindi ka nag-enroll? Ang tigas ng ulo mo eh. Pinayuhan na kita. Pinagsabihan na kita. Ang sabi mo sa akin, bulag ang iyong ina. Wala kang kaawa-awa sa kanya. Kahit na bulag siya, sinisikap niyang pag-aralin ka. At ang balita ko pa, siya ang nagbabayad ng upa mo. Oh, bahala ka nga sa buhay mo. Hindi ka marunong makinig eh. Yan ang sabi ni Atong sa kanyang ka-boardmate na si Danny. Ang sabi naman ni Danny, ang lakas mong magsalita, ang yabang mo naman. Subukan mo, isumbong mo ko. Baka nakakalimutan mo, mailihim ka rin. Akala mo hindi ko alam, nagastos mo yung pambayad mo ng libro, hindi ba? Di ba nga, 3 araw ka pang nasuspinde. Bakit? Kasi may nakahuli sa'yo. Nagnakaw ka sa classmate mo ng perang pambili mo ng libro. Sa ating dalawa, ikaw yung mas nakakahiya. Ang depensa naman ni Atong, hindi raw siya nagnakaw. Nakita lamang niya ang wallet sa sahig at nang damputin niya, sakto may lamang pera. Pero sino nga bang maniniwala sa kanya? Ang dagdag pa ni Danny, ang bali-balita nga daw, itong si Atong, nang gagamit ng kaibigan, namamakla pa, makabili lamang ng mga pangangailangan sa school. Hindi na nga para ipagtanggol pa ni Atong ang kanyang sarili, tumahimik na nga lamang siya. Dahil pag nagkataon, mas malaking gulo kapag nalaman ng kanyang pamilya ang mga kalokohang ibinabato sa kanyang pangalan. Mapatunayan mang mali o hindi, gulo pa rin. Sa makatwid, itong si Danny, confident pa sa ginagawa niyang panloloko sa kanyang magulang. Wala siyang pakialam. Halos 2 buwan na nga itong hindi pumapasok ng eskwelahan. Bakit ka mo? Sa malamang. Hindi suspended. Drop out na siya. Ilang subjects niya ang kanyang sinadyang ibagsak sa hindi malamang dahilan. Subalit ang kanyang mga magulang patuloy sa pagpapadala ng perang kanyang babaunin, pangbayad sa tuition, pangpaayos ng uniform, at marami pang iba. Ang kanyang ama halos buwan-buwan nagpapadala ng ekstrang pera. Alam kasi nila na hindi madali ang mag-aral sa kabayanan. Sino nga bang magulang ang hindi magsasakripisyo para sa magandang kinabukasan ng kanilang anak, hindi ba? Kaya lang, mukhang sayang lamang ang lahat ng ito kay Danny. Maaaring si Danny ay hindi naman sobrang talino. Pero ang sabi nga ng kanyang mga magulang, mas mabuti nang mag-aral sa kabayanan kaysa naman magtrabaho sa bukid. Mas lalong wala siyang mararating doon. Hindi naman siya maaaring mag-uwian dahil napakalayo talaga ng kanilang bahay doon sa kabayanan. Lumipas pa ang ilang mga buwan, wala pa rin kaide-ideya ang kanyang mga magulang na itong si Danny ay hindi na nga pumapasok pa ng eskwelahan. Ang kanyang pinagkakaabalahan? Computer shop. Doon niya ginagastos at inuubos ang lahat ng perang ipinapadala sa kanya ng kanyang mga magulang. Ginagamit niya ang perang pinaghirapan ng mga ito sa walang kakwenta-kwentang bagay. Itong si Danny, basta gulero pa, ang hilig managot kahit sa nakakatanda. Palibhas ay maraming maling kaibigan, maling barkada, kaya ngayon si Danny may bisyo na. Maging mga boardmate niya, nahihiya nang kausapin siya o mas tamang sabihing iniiwasan na nga lamang siya. Isang araw muling kinausap ni Atong ang kanyang kabarangay at kaboardmate na si Danny. Ito Danny, huling beses ko nang sasabihin sa'yo. Bilang mas nakakatanda sa'yo, utang na loob makinig ka naman, kahit ngayon lang. Maawa ka sa mga magulang mo pare. Lalo na sa iyong ina. Maaring tama ka. Hindi ako matalino, hindi ako magaling, hindi ako malinis. Hindi ako perpekto. Inaamin ko minsan nagagalaw ko yung perang para talaga sa tuition ko. Madalas. Emergency. Anong gagawin ko? Wala akong pagpipilian. Pero at least gumagawa ko ng paraan para pagtakpan yung mga bagay na yun.
Ginagawa kong lahat makapasok lang sa eskwelahan kahit wala na akong baon. Ayaw kong umabsent. Naawa ko sa kuya ko, sa aking ama. Dani, alam mo, marami akong mga kapatid. Umaasa silang makapagtapos ako ng pag-aaral. Gusto kong maging isang mabuting halimbawa sa kanila. Hindi ko sinasabing gayahin mo ko, pero sana ma-realize mo na mali ang ginagawa mo. Ang sabi naman ni Dani, di wag daw siyang pakialaman. Walang pakialamanan. Hindi porke nasa iisang bahay sila, ay dapat nauunawaan nila at naiintindihan ang isa't isa. Ano man daw ang kanyang ginagawa ngayon, ano man ang maging resulta ng kanyang ginagawang aksyon ngayon. Wala na nga dapat pakialam pa ang mga tao sa paligid niya dahil hindi naman sila pamilya. Hindi rin sila magkakaibigan. Napatahimik na nga lamang si Atong sa mga sinabi ni Dani. At nagpatuloy na nga ang buhay ni Dani doon sa kabayanan. Laman palagi siya araw-araw ng mga computer shop. Mula umaga hanggang gabi. Ihi at kain lamang ang pahinga. Nakakatulog na nga yan sa harap mismo ng monitor. Samantalang ang kanyang ama, matapos magpastol ng hayop, mag-aasikaso naman ng palindang pagkain doon sa palengke kasama ang kanyang inang bulag. Wala nang malinaw na paningin ang kanyang ina dahil sa katarata sa mata. Dati, naoperahan na nga ito. Pero pagkatapos lamang ng ilang buwan, muling bumalik ang problema. At ngayon, talagang wala na nga siyang maaninag na kahit ano. Pero dahil masipag, matyaga ang kanyang ina, nakakapagtrabaho pa rin siya sa palengke kasama ang kanyang asawa. Malinaw ang kanyang pandinig, maging ang kanyang pagsasalita. Doon sa palengke, ang kanyang itinitinda ay mga kakanin at mga isda. Bilang isang magulang, hindi raw excuse ang kanyang kapansanan ang kanyang problema sa kalusugan at mata para itigil ang pagkita ng pera. Kailangan magkaroon ng magandang kinabukasan ng kanyang anak. Hindi siya susuko. Yan ang sabi ng ina ni Dani. Itong si Dani, mayroong pang 2 kapatid, parehong mga babae. Elementarya pa nga lamang ang mga ito kaya wala kang aasahan sa pagkita nga ng pera. Ang tunay na maaasahan lamang ng kanyang pamilya upang makaahon sa kahirapan ay itong si Dani. Hindi naman siya pinipilit ng kanyang mga magulang na magtapos ng pag-aaral para lamang makaahon nga sila sa kahirapan. Ginagawa ng mga magulang niya ito upang masiguradong maganda ang kanyang kinabukasan. Ang pakiusap lamang ng mga magulang nga ni Dani kapag siya'y nakapagtapos ng pag-aaral, baka naman sakaling siya na ang magpaaral sa kanyang 2 pang kapatid. Siyempre, para makuha niya ang kanyang gusto, lahat ng sabihin ng kanyang mga magulang, inaayunan niya. Kapal ng mukha, di ba? Ang kanyang mga magulang halos magkasakit na kakatrabaho. Kahit malakas ang ulan, sige, sa pagkayod. Napakaraming tao ang humahanga sa mag-asawang ito. Sa kabila ng hirap sa buhay, nagagawa pang pag-aralin sa kolehiyo ang kanilang anak. Hindi naman maisaling nga sa scholarship dahil medyo palyado ang ilang mga marka. Pasang-awa ba? Itong si Aling Perla kinausap ang kanyang asawang si Pablo. Ibinigay ni Aling Perla ang kanyang ipong pera sa buong buwan sa kanyang asawang si Pablo upang maipadala sa kabayanan dahil alam nga nila magkakaroon ng singilan para sa tuition fee ng kanilang anak. Mahirap na, baka ito pa ang maging dahilan ng pagbagsak nga ni Dani. Yan ang nasa kanyang isipan. Ang sabi ni Mang Pablo, ay oo nga pala, katapusan na. O siya, sige, ako nang bahala dyan. Bigay mo na sa akin. Pasensya na mahal, muntikan ko nang makalimutan. Naging sobrang abala natin eh. Nanganak yung ating 2 kabayo. Di bale, wag kang mag-alala. Maya-maya idadaan ko sa anak ni Aling Patring para kahit paano'y mapabilis. Ay, buhay nga naman. Ang bilis ng panahon. Butit na paalala mo sa akin. Di bagat sa 1 linggo exam na niya.
Ang mag-asawang Perla at Pablo doon sa anak ni Aling Patring nagpapadala nga ng pera. Si Flora. Ang totoo niyan, ayaw na nga niyang tanggapin pa ang perang ipinapadala nga ng mga magulang nitong si Danny dahil si Flora mismo ay may alam na sa ginagawang kalokohan nga ni Danny doon sa kabayanan. Pero syempre, takot siyang ipagtapat sa mag-asawa ang tunay. Baka mamaya, madamay pa siya sa galit nga ni Danny kapag siya ay nabuko. Ayaw niyang mapahamak ang kanyang mga kaibigan, ayaw niya ring mapahamak ang kanyang sarili at ang kanyang pamilya. Habang iniaabot nga sa kanya ang pera, kulang na nga lamang ay tanggihan niya talaga dahil awang-awa na nga itong si Flora kay Mang Pablo. Iika-ika na nga itong maglakad. Pero patuloy pa rin sa pagtatrabaho. Gustong-gusto na nga niyang umamin dito. Pero siguradong hindi rin siya agad-agad maniniwala. Isa pang problema, wala naman siyang ebidensya. Magmula noon, tumahimik na nga lamang itong si Flora at inintindi ang kanyang sariling mga problema. Wala naman kasing mga Gcash yung mga yan. Sina Aling Perla at Mang Pablo, wala namang high-tech na cellphone. Kaya naman malaking tulong talaga itong si Flora sa pagpapadala ng pera nga para kay Danny. Lumipas ang ilang mga araw, kinausap nitong si Flora itong si Danny at iniabot mismo kay Danny ang perang mula sa kanyang ama. Oh, tatanong ka pa kung ano to? Malamang pera galing sa iyong ama. Hindi na nga ako makatingin sa kanya ng diretsyo eh. Awang-awa na ako sa iyong ama, Danny. Napakapayat na nga niya. Umuubo na. Ang iyong inay? Balita ko eh, sumasakit na naman ang kanyang mga mata. Wala ka bang awa sa kanila? Ha? Kapal lang mukha mo eh. O ito. Sige na, aalis na ako. Ang sabi ni Danny, alam mo, sumusobra ka na, isa ka pa eh. Ang tabil ng bunganga mo. Isa ka pang pakialamera. Hinihingi ko bang opinyon mo? Kung iaabot mo yung pera, iabot mo na. Nagmamadali ako eh. Lumipas pa ang ilang mga linggo, itong si Danny walang naiibigay na patunay sa kanyang mga magulang na siya'y nakapag-exam na. Kahit resibo man lamang na siya'y nagbayad nga ng tuition, wala siyang maipakita. Ni hindi na nga siya umuuwi sa bukid. Ang dahilan niya, busy nga raw siya masyado. Siyempre naman, kung anong sabihin ni Danny, yan ang nga lamang yung papanindigan at papaniwalaan ng kanyang mga magulang. Kahit na obvious namang hindi ka panipaniwala. Naaawa na nga itong si Flora at ang kanyang mga kaibigan, maging ang kanyang mga magulang, dito, kina Mang Pablo. Kaya kanilang napag-isipan na bakit nga ba hindi pa ipagtapat sa mag-asawang Perla at Pablo ang katotohanan. Nagpunta ang mga ito ng sama-sama sa bahay mismo ni Danny at naabutan nga nila ang mag-asawa ni Mang Pablo at Aling Perla nag-aayos ng panindangan nilang gulay. Oh, Flora, alam kong Sabado ngayon pero parang napakaaga mo yata at may mga kasama ka pa. Saan ang punta ninyo? Yan ang tanong ni Mang Pablo. Ang sabi naman ni Flora, Mang Pablo, hindi ko po sila mga kaibigan, hindi ko po sila classmates. Sila po yung mga kasamahan nitong si Danny sa boarding house. May balak po silang sabihin sa inyo. Yan ang sabi ni Flora. Medyo kinabahan naman ang mag-asawa. Ang sabi ni Atong sa mag-asawa, pasensya na po talaga, Manong, Manang. Ayoko na pong magpaligoy-ligoy pa. Matagal na pong hindi nag-aaral ang anak niyo si Danny. Gusto ko pong malaman nyo na matagal na po siyang hindi nag-aaral. Ni hindi nga po siya nag-enroll. Drop out na po siya sa paaralan. Halos lahat po ng perang inyong ipinapadala para sa kanyang tuition fee, sa libro, sa uniform, sa... Ay, napunta lamang po sa wala. Pasensya na po talaga. Maniwala po kayo sa akin, Manong. Manang, kinausap ko po siya. Pinayuhan ko po siya. Pero hindi po siya marunong makinig. Wala po siyang
Pinapakinggan kahit isa nga sa amin. Lahat kami kinakalaban niya, sinisigawan niya. Kahit nga po si Flora eh. Binabantaan niya. Wala po siyang kagalang-galang. Pasensya na po talaga. Pasensya na po. Kung si Danny lang, hindi sana problema eh. Pero Manong, napakarami niyang barkadang mga adik at basagulero. Pinagbabantaan kami. At kung ano-anong sinasabi sa amin, baka daw madamay pa mga pamilya namin. Pasensya na po talaga. Yan ang sumbong ni na Atong. Napaupo na nga lamang ang mag-asawa at nanlambot ang tuhod. Sino ba namang hindi? Ibig niyong sabihin na sayang lamang ang lahat? Ang oras at panahon ang pagod namin dito? Ang pera? Lahat pinapadala namin sa kanya. Halos wala na nga kaming kainin dito para meron lamang siya doon. Bakit niya naman nagawa yun? Anong pagkukulang namin sa kanya? Nagkulang ba ako bilang ina? Pablo, nagkulang ba tayo bilang magulang? Ang mga kabataang iyon ay naaawa ngayon sa mga magulang ni Danny. Bali-balik ta rin mo pa man. Niloko ni Danny ang kanyang pamilya. Kasabay ng awa, grabe ngayon ang kaba ng mga ito dahil anong kanilang gagawin kapag nalaman nga nitong si Danny na sila ang nagstorya sa kanyang mga magulang ng tunay, ng katotohanan. Ngayong alam na ng pamilya nga ni Danny ang buong katotohanan, ano nga kayang kahihinatnan pa ng kanyang panloloko? Pinag-isipang mabuti nga nitong si Pablo ang paraan upang maiayos ang lahat. Hindi siya basta-basta pwede kumilos dahil maaaring madamay sa problema si Atong, si Flora at ang kanyang mga kaibigan. Nagpasya nga itong si Mang Pablo at Aling Perla kasama ang dalawa pa nga nilang anak na umuwi muna sa Bicol. Anong gagawin? Wala na nga silang pagkukuhanan pa. Nagbayad sila ng lahat ng mga utang. Ngayon, ubus na ang kabuhayan nga nila. Kahit nga ako, hindi ko alam kung anong naisipan ni Danny kung bakit niya ginawa ang bagay na iyon. Dahil maraming kaibigan si Mang Pablo, madali nga niyang naibenta ang kanyang mga hayupan, ang kanyang mga ari-arian. Maging ang bukirin na kanilang tinigilan ng matagal na panahon na ibenta na sa mga kaibigan. Nakiusap na nga lamang si Mang Pablo kay Atong at kay Flora na wag na ngang mangialam pa sa problemang ito. Mag-focus na nga lamang sila sa kanilang mga problema at kanilang buhay. Hayaan na nga lamang si Danny. Sa makatuwid, itong si Danny ay walang kaide-ideya na wala na ang kanyang pamilya sa kanilang dating bahay. Hindi na nga nagpaalam pa ang mga magulang at kapatid ni Danny. Hinayaan na lamang siya doon sa kanilang boarding house. Kailangan niyang matutungan ng leksyon. Kailangan niyang matutong bumangon mag-isa. Gumawa ng paraan, dumiskarte ng kanya. Lumipas pa ang ilang mga araw, napansin nga naman ni Danny na parang may iba. Parang normal lang pero parang may iba talaga. Si Atong hindi na siya pinapayuhan, hindi na pinapansin, hindi na kinakausap. Pero kapag kumakain nga daw ito, inaalok pa rin naman daw siya pero parang may mali. Maging si Flora. Pag nakikita siya, nag-hello naman daw sa kanya pero parang iniiwasan pa rin siya. Parang normal lang ang lahat pero parang may mali talaga. Hanggang dumating yung araw na iniintay nga ni Danny. Ang araw na magpapadala ang kanyang mga magulang ng pera. Pero ang kanyang ipinagtaka, si Flora walang iniaabot sa kanya. Hoy, Flora. Hoy! Abat, tumingin ka dito. Lumapit ka. Anong ano? Baka nakakalimutan mo kung anong araw na ngayon. Katapusan na nga ng buwan. Singilan na. Ano? Yung pera ko. Anong pera? Nakalimutan mo na? Gago pala to eh. Ibigay mo na nga kasi sa akin. Yung padala ng aking magaling na ama. Alin pa?
Wala? Anong hindi mo alam? Anong pasensya? Ano? Gulo mong kausap eh. Malis ka na nga dito. Baka naman sa ibang tao nagpadala ng aking itay. Lumipas ang 1, 2, 3 araw. 4, 5. Pero wala pa rin nag-aabot ng pera dito kay Danny. Anong gagawin niya ngayon? Naniningil na nga yung may-ari ng bahay. Napilitan siyang umuwi muna sa bukid upang siya na mismo raw ang kumuha ng perang para talaga sa kanya. Matapos ang medyo mahabang biyahe, nakarating na nga si Danny sa kanilang bukirin. Medyo nagtataka nga ito dahil ang mga tao medyo masama ang tingin sa kanya. Pero kung tutuusin, ano pa nga bang bago? Habang siya naglalakad, napansin nga niya na para bang masyadong madamo ang kanilang dinadaanan. Masyado ng gubatan. Samantalang dati, puro lamang ito bato. Hindi hinahayaan ng kanyang amang tumubo ng mataas ang mga damo doon. Dapat palaging tabas. Napansin nga niya na maging ang kanyang mga alagang kambing noon ay wala na. Ang alagang kabayo't baka ng kanyang ama, wala na rin. Nang maya-maya pa'y bumungad sa kanya ang kanilang saradong bahay. Sukal. May mga nakatambak na palay sa kanilang silong. May ilang mga kagamitan sa labas noon pero napansin niyang hindi ito kanila. Hindi niya ito makilala. Anong nangyari? Hanggang isang lalaking matanda na rin ang kanyang natanaw. Noon niya nga lamang nalaman sa matandang ito na sila na ang bagong may-ari ng bahay na iyon. Matagal nang umalis ang kanyang pamilya. Hindi ba daw sinabi sa kanya? Siyempre si Danny, hindi makapaniwala. Baka naman daw pinagkitripan lamang siya. Pero pagpasok niya nga ng bahay, tunay nga ang sinabi ng matanda. Wala na ang mga gamit ng kanyang kapatid. Wala nang kahit na anong bakas ng kanyang pamilya. Labis nga siyang naguguluhan ngayon. Hindi niya alam kung anong nangyari. Nais niyang makausap ngayon si Flora at nagpunta siya sa bahay ni Aling Patring at doon hinahanap ang dalaga. Flora? Flora? Aling Patring, si Flora. Nasaan si Flora? Ang sabi ni Aling Flora kay Danny, ako ba iho ang kausap mo? Aba, ayusin mo ang bunganga mo. Ayusin mo yung dila mo. Huwag mo akong masigaw-sigawan. Baka nakakalimutan mong nasa bahay kita at wala ka sa inyo. Anong gagawin mo sa anak ko? Ha? Sasaktan mo? Ipapabastos mo sa mga kaibigan mo? Ha? Bakit? Dahil itinakwil ka ng mga magulang mo? Alam mo, Danny, dapat lang yun sa'yo. Dahil kung ako magulang mo, iiwan kita. Lalayasan kita. Pakayabang mo eh. Napakayabang mo. Sinungaling ka, manggagamit ka. Wala kang modo. Ang kapal ng mukha mong magpasarap sa bayan. Ang mga magulang mo, halos mamatay kakatrabaho para sa'yo. Ang mga kapatid mo, gusto nang tumigil sa pag-aaral para matulungan ng mga magulang mo. Tapos ikaw, magdusa ka ngayon. Wag na wag ko nang malalamang lumalapit ka sa anak ko. Dahil kapag nalaman ko, pag may nangyaring masama sa anak ko, kahit saang lupalop ka pa ng mundo, ipapahanap kita. Tandaan mo yan. Umalis ka na nga dito. Salot ka eh. Lalong nanlambot itong si Danny nang malaman ng mga sinabi nga ni Aling Patring. San siya ngayon pupunta? Hindi niya alam. Hindi na siya maaaring bumalik nga ng boarding house dahil nga naniningil na ang kanilang landlady. Wala naman siyang ibabayad kahit piso. Wala naman siyang malapit na kamag-anak. Kung meron man, hindi siya tatanggapin dahil sa kanyang mga ginawa. Napaupo na nga lamang ito si Danny sa harapan ng isang tindahan. Nakaisip siya ng paraan bakit hindi niya tawagan o kontakin ang kanyang mga kaibigan sa computer shop.
Maraming mga kaibigan sa computer shop itong si Danny. Hindi lamang 5, hindi lamang 10. Lahat yun, kinontak niya. Pero ni isa, walang balak na tumulong sa kanya. Ano raw siya, sinuswerte? Sinubukan niyang kontakin ang kanyang mga kabarkadang adik. Kaya lang, hindi niya nga ito makontak sa malamang nasa kustodiya na nga ito ng gobyerno. Malamang nakakulong na ang mga ito. Hindi naman siya maaaring bumalik sa Bicol dahil wala naman siyang pera, ni wala siyang pamasahe. Gutom na gutom pa ito. Dumaraan sa kanyang harapan ang kanyang mga kabarangay na hindi man lamang siya nililingon. Subalit sigurado nga ito na siya ang pinag-uusapan ng mga yon. Gamit ang kanyang sariling mga paa, naglakad siya patungo ng kabayanan. Oo, malayo. Nagpalaboy-laboy na nga ito. Doon sa lansangan, napakadumi na nga niya ngayon. Gutom na gutom at nahihirapan. Ilang kabarkada nga niya ang nagpatulog sa kanya sa bahay, pero sumunod na araw, pinapaalis na ulit siya. Hanggang itong si Danny, tumambay na nga lamang sa palengke. Nagsimula na nga itong magtrabaho bilang isang kargador. Kahit akong tutuusin, mahirap yun para sa kanya dahil hindi naman malaki ang kanyang katawan at hindi naman siya malakas. Pero kailangan niyang gawin. Wala ka ng choice, no? Lumipas ang mga araw bilang isang kargador si Danny. Doon niya na-realize na maling-mali nga ang kanyang ginawa. Para bang ngayon palang pumapasok sa kanyang isipan ang mga tanong na, bakit mo yung nagawa? Anong dahilan mo? May dahilan ka ba para gawin ang mga bagay na yun? Bakit mo sinira ang tiwala sa ng mga magulang mo? Ng pamilya mo? Ng mga taong naniwala sa iyo? Sumakit lamang ang kanyang ulo kaiisip dahil mismong siya hindi niya alam ang dahilan. Bakit niya nagawang sirain ang tiwalang binigay sa kanya ng mga taong naging malaking parte ng kanyang buhay. Ang kanyang ama, suportado ang kanyang kurso, ang kanyang pag-aaral. Ang kanyang ina, bagamat bulag, ginagawang lahat upang kanyang maramdaman na handa siyang gawin ang lahat, isakripisyo ang lahat para sa kaligayahan nga ni Danny. Ang kanyang mga kapatid, iniidolo siya. Hinahangaan siya dahil nga nasa kabayanan na nga siya bilang isang kolehiyo, bilang isang magaling na estudyante. Kahit pa sabihin hindi siya matalino, hinahangaan siya ng kanyang mga kapatid. Ngayong alam na nga nila ang totoo, malamang galit sa puso lamang ng kanyang pamilya ang kanyang naiwan. Hanggang isang hapon, isang matanda ang nakapon na nga sa kanya. Ang matandang ito ay may-ari ng isang palaisdaan nga sa Laguna. Nais siyang isama ng matandang ito sa Laguna upang gawing taga-tao sa kanyang malaking palaisdaan. At doon, nagpakabuti na nga itong si Danny. Kinalimutan ng barkada, kinalimutan ng bisyo. Nangako siya sa kanyang sarili na hindi na nga sisirain pa ang tiwalang ibinigay sa kanya ng taong ito. Hanggang pagkalipas pa ng ilang mga taon, naisipan ng matandang ito na siya'y pag-aralin. Mahirap man, challenging man, nakapagtapos naman ng 2 taong kurso itong si Danny sa tulong ng kanyang amo. Ngayong nakakaipon-ipon na nga si Danny, kumikita na nga siya ng tama, pinayuhan siya ng kanyang amo na umuwi ng Bicol at hanapin ang kanyang pamilya. Alam kasi ng matandang ito ang nangyari sa kanyang buhay. Naikwento ni Danny sa matandang ito ang nangyaring pagkataksil niya sa kanyang sariling pamilya. Tulad nga ng payo ng matanda, maaaring masama ang kanyang nagawa. Maaaring masakit para sa isang magulang ang maloko ng anak ng ganong katindi ng matagal na panahon. Pero ang pamilya ay pamilya. Walang kahit na sino ang makakapaghiwalay sa isang pamilyang binuo ng panahon, ng buhay at ng Diyos. Sa tulong ng matandang ito, nakauwi ng Bicol itong si Danny. Malayo pa nga lamang ay kita na nga niya ang kanyang 2 kapatid na mga dalaga na. Ang kanyang ina na halos namamayat na, ganoon din ang kanyang ama.
Nang makita ng mga ito si Danny, nagtago sila sa loob ng bahay nga nila. Isinarado ang pintuan at ang mga bintana. Maya-maya pa'y bumuhos na ang malakas na ulan, pero si Danny hindi pa rin umaalis sa kanyang pwesto. Nasa harapan pa rin siya ng tahanan ng kanyang pamilya. Inay, Itay, mga kapatid ko, patawarin niyo po ako. Nagkasala ko sa inyo. Pero andito po ako sa inyong harapan upang makabawi sa inyo. Alam kong huli na ang lahat pero utang na loob, hayaan niyo akong makabawi sa inyo. Miss na miss ko na po kayo. Lumuhod na nga itong si Danny. Sa harapan ng kanilang tahanan, nagmamakaawang siya'y patawarin ng kanyang pamilya. Nakayuko lamang itong si Danny. Patuloy sa pagpatakang ulan. Patuloy sa pag-ihip ang malakas na hangin. Nang hihina na ang kanyang katawan. Biglang napawi ang lamig nang bigla niyang maramdaman na mayroong tuwalya sa kanyang katawan. Ibinalot sa kanya ng kanyang inang bulag ang tuwalyang ito. Habang pinapayungan sila ni Mang Pablo. Inaamin ko sa iyo, nagalit ako sa ginawa mo, isinumpa ko ang ginawa mo. Kinamumuhian ko ang ginawa mo pero hindi kahit kailan ang buong pagkatao mo. Anak kita. At kahit na kailan, hindi kita matitiis. Ang nais lamang namay matuto ka. Niyakap ng mahigpit ni Danny ang kanyang mga magulang. Tila ba mas malakas pa ang kanyang hagulgol sa buhos ng ulan para siyang isang batang sabik na sabik sa kanyang mga magulang. Ang sabi nga ng kanyang dalawang kapatid, kalimutan na lamang ang nakaraan. Tutal, nagsisi na nga raw itong si Danny. Nakabawi na siya sa kanyang sarili. Mangako lamang siyang hindi na nga ito uulitin pa. Ngayong okay na muli ang kanilang pamilya, buo at magkakasama, nangako itong si Danny na hindi na nga niya iiwan pa ang kanyang mga magulang kahit na ano pang mangyari. Handa siyang isakripisyo ang kanyang kinabukasan. Okay lang sa kanyang hindi na nga magkaasawa at hindi na magkaanak. Handa raw siyang ilaan ng kanyang buong buhay, maalagaan lamang ang kanyang mga magulang. Isinama nga ni Danny sa Laguna ang kanyang pamilya at doon namahala sila ng malaking palaisdaan. Sa tulong ng mayamang matanda na umampon kay Danny, naoperahan muli ang mga mata ng kanyang ina. Aabutin nga lamang daw ng matagal pero 80% ang chance na maiibalik ang kanyang paningin. Pinag-aral ni Danny ang kanyang mga kapatid sa kolehiyo. Ang kanyang ama, binigyan niya nga ng negosyo, maging ang kanyang ina. Sa gabay ng Diyos at ng kanyang mga bagong kaibigan, sisiguraduhin nga daw niya na maiibigay niya sa kanyang pamilya ang kinabukasang deserve nila. Dito na nga po nagwawakas ang ating istorya ngayong araw na ito. Muli, mga Kavonimalia, maraming salamat po. Shout out time mga Kavonimalia. Hello, Miss Merced Pineda, Arlene Malyari, Alfredo Sigua at Celestina Sigua, Erlinda Claveria, and Jane, 1506. Shout out din po sa ating mga bayaning guro dyan sa Marabot National High School. Hello! Hello, Miss Virgie, Miss Yolinda Castillo, Julie at Jenny Pacampara, Evangeline Scubert, Sonic Plays, at Merleline. Hi din sa iyo, Miss Nanette Layage, Vanji Cabrera, Sofia Marie Salinas, Bonifacio Ariola, Mylene Noval, Helen Ingram, Iway de las Alas, at Nida Manawis. At sa lahat po ng ating mga avid listeners na may birthday ngayong araw na ito, happy birthday po sa inyong lahat. See you again next time mga Kavonimalia. Paalam!